Noong 18 ng Mayo, 1996, 5 estudyante ng universidad ang naglaho sa Bundok Apo. Sila ay mga miyembro ng Mountaineering Club na Amihan mula sa isang tanyag na universidad sa Maynila. Nasa edad Bati 2 hanggang Bati 3. Lahat sila ay mga bihasang miyembro na may malawak na karanasan sa pag-akyat ng bundok. Ang huling naiwan nila ay isang toldang walang laman at isang kalderong may nilulutong instant noodles na lumamig na. Hindi lang iyon ang kakatwa. 5 backpack ang maayos na nakasalansan at lahat ng laman nito, pati mga pitaka at ID, ay naroon pa. Tila ba umalis lang sila saglit at babalik din. Ngunit walang kahit isang tao ang natagpuan. Sinimula ng isang malawakang paghahanap, ngunit walang anumang bakas na natagpuan sa kanila. Sa gitna ng paghahanap, isang kakaibang testimonya ang lumabas. Isang saksi ang nagsabing nakita niya ang 5 noong gabi bago sila mawala. Nakaupo sa isang kubo, may nakalatag na mapa at tila nagtatalo ng matindi. Ano kaya ang nangyari sa pagitan ng mga magkakaibigang kilala sa pagiging malapit sa isa't isa? Ang investigasyon ay nauwi sa isang misteryo at ang kaso ay unti-unting nalibing sa mga lumang file. Pagkalipas ng 10 taon, noong taglagas ng 2006, isang hiker ang nakakita ng isang lumang hiking boot sa isang liblib na bahagi ng kagubatan ng Bundok Apo. Ito ay pag-aari ng isa sa mga nawawalang estudyante, si Isabel Garcia. Sa loob ng sapatos, may isang maliit na papel na nakabalot sa plastik. Ang nakasulat sa papel na iyon ang nagbunyag sa katotohanan ng gabing iyon na walang sinuman ang nakaalam sa loob ng isang dekada, paumanhin. Miguel, landas na wala sa mapa. Ano ang ibig sabihin ng mensaheng ito na malinaw na tumutukoy sa lider na si Miguel Reyes? Ano ang tunay na pinagtatalunan nila noong gabing iyon? Saan patungo ang landas na wala sa mapa na iminungkahi ni Miguel? At bakit hindi na nakabalik ang 5 kabataan? Halina't balikan natin ang kaso ng pagkawala sa Bundok Apo noong 1996. Kung hindi mo sila aalalahanin, ang kanilang mga pangalan ay tuluyan ng maglalaho. Ito ang muling pagbuo sa kaso ng mga nawawala. Unang kabanata, Samahang Bundok Amihan. 17 ng Mayo, 1996, Biyernes, 12:06 ng hapon. Isang luma at 15-seater na bus ang huminto sa tapat ng isang universidad sa Quezon City. Ito ang 1996 Spring Major Climbing Mountaineering Club na Amihan. Itinatag noong 1987, kilala ang club sa pag-akyat sa mga tanyag na bundok sa buong Pilipinas tuwing semestre. Bagamat marami silang miyembro, nasa 10 lamang ang aktibong core members. Sa pagkakataong ito, 5 ang sumama sa pag-akyat sa Bundok Apo. Miguel Reyes, 23, Business Administration, 3rd year. Isang veterano na, nakaakyat na sa Bundok Pulag, Halcon at Giting-Giting sa loob ng 2 taon mula 1994. Bilang leader, siya ay metikuloso, ngunit minsan ay ipinipilit niya ang kanyang mga desisyon. Gusto niyang kilalanin bilang isang magaling na leader sa club, kaya nais niyang magpakita ng isang bagay na espesyal sa kanyang mga kasamahan sa akyat na ito. Isabel Iza Garcia, 22, Biology, 2nd year. Sumali noong tagsibol ng 1995 at naging core member sa loob lang ng 1 taon. Siya ang namamahala sa pagsusuri ng gamit at paghahanda ng pagkain. Dahil sa kanyang maingat na pag-uugali, hindi siya nag-aatubiling tumutol sa mga mapanganib na sitwasyon. Marco Santos, 20, Mechanical Engineering, 2nd year. Malakas ang pangangatawan at masayahin, siya ang life of the party ng grupo. Ana Cruz, 20, Psychology, 2nd year. Tahimik ngunit matiyaga. Leo de Guzman, 20, Computer Science, 1st year. Ito ang kanyang unang major climb. 3 ng hapon nang umalis ang bus sa Maynila. Sa loob ng bus, muling sinuri ng 5 ang kanilang plano.
18 ng Mayo, Sabado, 9 ng umaga, aakyat sila mula sa Kidapawan Trail, dadaan sa Lake Venado at tutungo sa Tuktok. Plano nilang mag-camping sa Station 2 at bababa sa hapon ng Linggo, ika-19 ng Mayo. Isa ito sa mga pinakaligtas at pinakapopular na ruta sa Bundok Apo. Sapat ang isang gabi at 2 araw para makumpleto ito at may mga shelter sa daan para sa mga emergency. Noong 1996, sikat sa mga estudyante ang pag-akyat sa Bundok Apo bilang major climb. Ngunit sa panahong wala pang GPS o smartphone, ang mga umaakyat ay umaasa lamang sa mga papel na mapa at kompas. May mga cellphone na noon, ngunit halos walang signal sa bundok at para humingi ng tulong, kailangan mong pumunta sa isang shelter o bumaba ng bundok. 7:30 ng gabi, dumating sila sa Kidapawan. Naghapunan ang 5 sa isang lokal na karinderya bago tumuloy sa isang bahay panuluyan malapit sa trail entrance. Ayon sa may-ari ng bahay panuluyan, dumating sila bandang 8:00 ng gabi at agad na inihanda ang kanilang mga gamit para sa akyat kinabukasan. Talagang masinsinan silang maghanda, sinusuri ang mga backpack at pagkain, aniya. Bandang 10 ng gabi, tinanong ni Miguel ang may-ari tungkol sa lagay ng panahon. Mabuti na lang, maganda ang taya ng panahon. Ika-18 ng Mayo, Sabado, 10 ng madaling araw, gumising ang 5. Matapos ang mabilis na almusal, umalis sila sa bahay panuluyan ng 6:30 ng umaga at naglakad ng 30 minuto papunta sa DENR station. 7 ng umaga, nag-login sila sa registration office. Ayon sa empleyado ng DENR na naka-duty, mukhang malusog ang 5 at kumpleto sa gamit. Nakatala na, ang inaasahang pagbaba nila ay sa hapon ng Linggo, ika-19 ng Mayo, 5 ng hapon. 7:30 ng umaga, sinimulan na nila ang pag-akyat. Perpekto ang panahon, maaliwalas ang langit, walang ulap, at tamang-tama ang temperatura para sa pag-akyat. 11:30 ng umaga, narating nila ang Lake Venado, isang hiker mula Cebu na nasa lawa rin ng mga oras na iyon ang nakakita sa kanila. Mukha silang masaya at malakas, nagpipikturan at kumakain ng snacks, sabi niya. Ito ang huling kumpirmadong pagkakataon na may nakakita sa 5. Bandang 1 ng hapon, umalis sila mula Lake Venado patungo sa itaas. Ngunit hindi na sila nakarating sa itaas o sa kanilang planong pagkampuhan. Saan sila nagpunta? Ano ang nangyari noong gabing iyon? Ang payapang pag-akyat ay nagsimula ng malihis sa isang hindi inaasahang direksyon. 2 kabanata, ang kampong walang tao. Ika-19 ng Mayo, 1996, Linggo, 6 ng umaga. Sinimulan ng tagabantay sa isa sa mga shelter ang kanyang regular na morning check. Ngunit ang 5 estudyante mula sa Universidad sa Maynila na nag-login kahapon ay hindi nagpakita. Medyo nagtaka ang tagabantay pero hindi siya gaanong nabahala. Madalas namang magbago ng plano ang mga hiker. Samantala, wala pang kamalay-malay ang mga pamilya ng 5 ng hapon, ang itinakdang oras ng kanilang pagbaba, ngunit walang sinuman ang nag-log out sa DENR station. Pagsapit ng 7 ng gabi, inireport ng staff ang sitwasyon sa kanilang superior. Nagpasya ang pamunuan ng Mount Apo National Park na maghintay pa ng 1 gabi. Ika-20 ng Mayo, Lunes, 8 ng umaga, napansin ng presidente ng Amihan Club na may mali. Lahat ng 5 ay hindi pumasok sa kanilang mga klase sa Lunes ng umaga. Agad niyang tinawagan ang mga pamilya nila. 9:30 ng umaga, tinawagan ng ama ni Miguel ang cellphone ng anak, ngunit out of coverage area ito. 10:02 ng umaga, sunod-sunod nang tumawag ang mga pamilya sa opisina ng Mount Apo National Park. Agad nagpasya ang opisina na simulan ang paghahanap. 11 ng umaga, binuo ang unang search team.
8 staff ng DENR, 5 miyembro ng lokal na Mountaineering Rescue Group, kabuuang 13 ng katao. Nagsimula ang paghahanap sa paligid ng planong ruta nila sa loob ng 5 kilometrong radius. 3:20 ng hapon, nagkaroon ng unang mahalagang tuklas. Mga 2 kilometro mula sa isang kilalang shelter sa isang liblib na bahagi malapit sa isang sapa, isang tolda ang natagpuan. Nang lapitan ng rescue team ang tolda, napansin nilang kakaiba ang eksena. Maayos na nakatayo ang tolda, ngunit walang tao. Bukas ang zipper ng tolda at sa loob 5 backpack ang maayos na nakahanay. Maingat na sinuri ng mga rescuer ang loob. Nasa backpack pa ang kani-kanilang personal na gamit, ekstrang damit, toiletries, snacks at mga lalagyan ng tubig. Ang pinakakakatwa ay naroon pa ang kanilang mga pitaka at ID. Sa backpack ni Miguel, naroon ang kanyang pitaka na may P1,000 pesos cash at student ID. Sa backpack ni Isa, naroon din ang kanyang pitaka kasama ang kanyang makeup pouch. Sa isang sulok ng tolda, may isang kaldero. Sa loob nito ay may instant noodles na lumobo na. Tila may nagluluto nang biglang huminto. Isang flashlight din ang natagpuang bahagyang nakabukas sa loob ng tolda. Ang leader ng rescue team, isang veterano na may 20 taong karanasan, ay nagsabing ngayon lang siya nakakita ng ganito. Karaniwan, kung may emergency, may mga bakas ng pagmamadali, mga gamit na nagkalat, bakas ng pakikipaglaban. Ngunit dito, wala ni isa man. Masusing sinuri ang paligid ng tolda, ngunit walang ibang LED na nakita. Ang mga yapak ay nabura na dahil sa ulan ilang araw na ang nakalipas at walang bakas ng dugo o anumang kaguluhan. 5 ng hapon, dumating ang karagdagang search team. 10 pulis, 8 bumbero at 10 na voluntaryo, kabuang 23 katao. Ngunit dahil papalubog na ang araw, itinigil muna ang paghahanap. Masyadong mapanganib maghanap sa bundok kapag gabi. 21 ng Mayo, Martes, 2 ng madaling araw, muling sinimulan ang paghahanap. Sa pagkakataong ito, mas malawak na lugar ang kanilang hahanapin. Bandang 10:10 ng umaga, mga 500 metro mula sa tolda, isang kakaibang bakas ang natagpuan. Ang mga tuyong dahon sa ilalim ng isang puno ay tila sinadyang inalis. Ngunit wala namang partikular na bagay na natagpuan doon. Tanghali, isa pang bagay ang natagpuan. Isang asul na panyo sa siwang ng isang bato malapit sa sapa. Basa ang panyo at nakumpirmang pag-aari ni Isabel Garcia. Ang nanay mismo ni Isa ang nagburda ng kanyang inisyal sa panyong iyon. Ngunit iyon lang, wala nang ibang lead na lumabas. Tila ba naglaho na lang sila sa hangin? Bakit nila iiwan ang lahat ng kanilang gamit, pati pitaka at ID, sa tolda? At bakit wala silang iniwang anumang bakas? Nagpatuloy ang paghahanap, ngunit unti-unti nang nawawala ang pag-asa. 3 kabanata, ang huling saksi. 22 ng Mayo, 1996, Miyerkules, 9 ng umaga, 4 na araw ng paghahanap. Pinalawak ng pulisya ang kanilang investigasyon sa mga kalapit na kubo at shelter para maghanap ng mga saksi. Isang police captain mula sa Kidapawan PNP ang namuno sa investigasyon. Ang katotohanang naiwan ang lahat ng gamit sa tolda ay nangangahulugang kusa silang umalis. Ang tanong ay bakit at saan? 10:30 ng umaga. Nakausap nila ang may-ari ng isang maliit na tindahan kubo malapit sa isang bahagi ng trail. Ang 60 anyos na may-ari ay nagpapatakbo ng kubo roon mula pa noong 1985. Sa loob ng 12 taon, marami na siyang nakitang hiker. Nakakagulat ang kanyang testimonya. Noong gabi ng Sabado, 18 ng Mayo, dumaan daw sa kanyang kubo ang mga estudyanteng iyon. Agad siyang tinanong ng mga pulis para sa detalye. Bandang 7 daw ng gabi iyon, papalubog na ang araw. Malinaw pa sa kanyang alaala ang araw na iyon. Mukha raw malusog ang 5
at walang anumang pinsala. Nag-order sila ng instant noodles at soft drinks at masayang nag-uusap habang kumakain. Ngunit nagbago ang lahat pagkatapos kumain. Pagkatapos kumain, naglatag daw sila ng mapa. Noong una, akala niya ay sinusuri lang nila ang ruta para kinabukasan, ngunit biglang naging tensyonado ang paligid. Ang nakita ng may-ari ay ang 5 na nagtatalo habang nakatingin sa mapa. Ang lalaking mukhang leader matangkad at nakasalamin ay may itinuturo sa mapa habang pilit na nagpapaliwanag. Ngunit ang ibang miyembro ay umiiling at tila tumututol. Isang babaeng estudyante raw ang pinakamatindi ang pagtutol. Hindi man siya sumisigaw pero seryoso raw ang kanyang mukha. Hinala ng may-ari, ito si Isabel Garcia. Dahil medyo malayo siya, hindi niya narinig ang buong usapan pero may ilang salita siyang naulinigan, delikado, wala sa plano at may kasama tayong baguhan. Malinaw na inaalala ni Isa ang kaligtasan ng grupo, lalo na si Leo de Guzman na unang beses pa lang sa major climb. Tumagal daw ng mga 20 minuto ang pagtatalo. Sa huli, tiniklop ng leader na estudyante ang mapa habang may sinasabi pa at ang iba ay dahan-dahang tumango. Mukhang hindi sila lubusang kumbinsido, ngunit nagpasya silang sundin na lang ang leader. Bandang 18 ng gabi, umalis ang 5 sa kubo. Ang direksyon na tinahak nila ay papalayo sa karaniwang daan. Nagtaka ang may-ari, bakit sila pupunta sa ibang direksyon sa ganoong oras sa halip na sa regular na campsite? Naging krusyal ang testimonya ng may-ari. Nagbago ng plano ang 5 at resulta ito ng isang panloob na pagtatalo. Agad na pinalawak ng pulisya ang sakop ng paghahanap patungo sa direksyong sinabi ng may-ari. Hapon, isa pang saksi ang lumitaw sa karagdagang investigasyon, isang tagabantay ng kalapit na shelter. Noong gabi raw ng ika-18 ng Mayo, bandang 9 ng gabi, dumaan sa malapit sa kanyang shelter ang 5 kabataan. Madilim na raw pero may dala silang flashlight at tuloy-tuloy sa paglalakad. Dahil nagtaka, kinausap daw niya sila. Tinanong niya kung saan sila pupunta at sumagot ang mukhang leader na naghahanap sila ng lugar para mag-camping. Inalok niya silang sa shelter na lang matulog dahil gabi na, pero tumanggi sila at sinabing okay lang sila. Ang direksyong nakita niya ay tugma sa sinabi ng may-ari ng kubo, papalayo sa karaniwang trail at patungo sa isang mas liblib na sapa. Mukha lang daw pagod ang mga estudyante at hindi na nagtatalo, tahimik lang silang naglalakad. Pinagsama ang testimonya ng 2 saksi at nabuo ang isang larawan. Gabi ng ika-18 ng Mayo, 7 ng gabi, nagtalo ang 5 sa kubo dahil sa isang bagong ruta na iminungkahi ni Miguel. Tumutol ang iba, ngunit sa huli ay sinunod nila ang leader. 8 ng gabi, umalis sila at tinahak ang ibang direksyon. 9 ng gabi, dumaan sila malapit sa isang shelter at nagpatuloy sa mas malalim na bahagi ng bundok. At doon, sa isang lugar, nagtayo sila ng tolda at nagcamp. Ang tanong ay kung ano ang sumunod. Saan eksakto ang bagong rutang iyon na iminungkahi ni Miguel? Bakit niya binago ang orihinal na plano para pumunta sa isang liblib na lugar? At bakit pumayag na lang ang ibang miyembro? Ika-20, 3 ng Mayo, Huwebes. Mas lalo pang pinalawak ang paghahanap. Ang lahat ng lugar sa loob ng 10 kilometrong radius mula sa kung saan natagpuan ang tolda ay muling sinuyod. Ngunit sa ika-5 araw ng paghahanap, wala pa ring bagong lead na lumabas. Lumalim ang pagkadismaya ng mga pamilya. Araw-araw, nandoon sa search site ang ama ni Miguel, hinahanap ang kanyang anak. Ang ina ni Isa ay bumiyahe mula Cebu para personal na kilalanin ang mga gamit ng anak. Nagpatuloy ang paghahanap, ngunit habang lumilipas ang panahon, lumiliit ang pag-asa. 5 araw, 1 linggo, 10 araw ang kinaroroonan ng 5 ay nanatiling isang malaking palaisipan. Ang pagtatalo sa kubo, ang binagong ruta
Ang naiwang tolda, lahat ng piraso ay naroon, ngunit walang makapagdugtong sa kanila. Ano kayang ruta ang iminungkahi ni Miguel? At paano binago ng desisyong iyon ang kapalaran nilang 5? Ika-4 na kabanata, tungo sa hiwaga. Ika-30 ng Mayo, 1996, Huwebes, 10 ng umaga. Isang emergency meeting ang ginanap sa Kidapawan PNP Headquarters. 10 araw na ang paghahanap, ngunit wala pa ring balita sa 5. Binalikan ng police captain ang mga nangyari. Ayon sa may-ari ng kubo, nagmungkahi si Miguel ng bagong ruta noong gabi ng ika-11 ng Mayo at tinutulan ito ng ibang miyembro. Ngunit sa huli, sinunod pa rin nila ang leader. Seryoso ang mga mukha ng mga investigador sa silid. Ang problema, hindi nila alam kung saan eksakto ang rutang iyon. Sinubukan nilang hanapin ang mapang nakita sa kubo, ngunit hindi ito natagpuan sa loob ng tolda. May posibilidad na may dala silang ibang mapa. Agad na tinawagan ng pulisya ang presidente ng Amihan Club para sa karagdagang impormasyon. Ayon sa kanya, si Miguel ay madalas magdala ng iba't ibang mapa kapag umaakyat. Bukod sa opisyal na trail map, may dala rin siyang mga mapang nakuha sa internet o mula sa mga senior members. Naging mahalagang clue ito. Tumaas ang posibilidad na may alam si Miguel na isang ruta na wala sa opisyal na mapa. Maya-maya, may naalala ang presidente. Mga 1 buwan daw bago ang akyat, sa isang club meeting, may kakaibang sinabi si Miguel. May isang lihim na lugar daw sa Bundok Apo na hindi alam ng karamihan. Hindi na maalala ng presidente kung ano eksakto ang lugar, isang sapa ba o talon, ngunit naaalala niyang nabanggit ni Miguel na nakita niya ang impormasyon sa isang mountaineering forum sa internet. Noong 1996, nagsisimula pa lang ang internet sa Pilipinas. Ang impormasyon ay karaniwang kumakalat sa mga BBS, Bulletin Board System, at mga naunang online forums. Agad na sinubukan ng pulisya na hanapin ang mga kaugnay na impormasyon. Ngunit noong panahong iyon, hindi pa sistematikong naitatabi ang mga online records, kaya napakahirap maghanap. Nagpatuloy ang investigasyon sa ibang direksyon. Ika-31 ng Mayo, Biyernes, muling sinuyod ng pulisya ang lugar kung saan natagpuan ang tolda gamit ang mga espesyal na kagamitan tulad ng metal detector at infrared camera. 3 ng hapon, may isang maliit na bagay na natagpuan sa ilalim ng isang puno, mga 100 metro mula sa tolda. Isang kompas. Nakumpirmang pag-aari ito ni Miguel. Bahagyang basag ang case nito, ngunit gumagana pa. Ang kompas ay isang mahalagang gamit sa pag-akyat, lalo na kung ginagamit kasama ng mapa. Kung sinusubukan ni Miguel na hanapin ang isang bagong ruta, siguradong kakailanganin niya ito. Ngunit ano ang ibig sabihin ng pagkakatagpo nito malapit sa tolda? Ika-1 ng Hunyo, Sabado, 2 linggo na ang paghahanap. Umabot na sa 120 ang kabuuang bilang ng mga search personnel at pinalawak ang sakop sa 10 kilometrong radius. Ngunit wala pa ring bagong natagpuan. Kailangang baguhin ng pulisya ang kanilang estratehiya. Ang Bundok Apo ay ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas na may lawak na mahigit 549 kilometro kwadrado. Imposibleng mahanap ang lahat ng sulok nito. Kung ang lugar na pinuntahan ni Miguel ay wala sa opisyal na trail, malamang ito ay isang mapanganib na lugar. Gumawa ng listahan ng pulisya ng mga kilalang mapanganib na lugar sa Bundok Apo. Matatarik na bangin, malalalim na sapa, mga lugar na may kuweba at mga liblib na bahagi. Ika-3 ng Hunyo, Lunes, isang bagong saksi ang lumitaw. Isang 45 anyos na hiker mula Davao ang pumunta sa istasyon ng pulis. Sinabi niyang baka makatulong ang kanyang impormasyon. Noong umaga raw ng Linggo, ika-19 ng Mayo, bandang 7 ng umaga, habang paakyat siya, may narinig siyang sigaw mula sa ibaba ng isang sapa. Tila raw humihingi ng tulong, ngunit hindi siya sigurado.
Sinubukan niyang puntahan ang direksyon ng sigaw, ngunit masyadong matarik kaya hindi niya nagawang bumaba. Tinanong niya ang ibang hiker sa paligid, ngunit wala raw silang narinig kaya inisip niyang guni-guni niya lang iyon. Ngunit nang makita niya ang balita, naisip niyang baka iyon ang sigaw ng mga nawawalang estudyante. Agad na sinuyod ng pulisya ang lugar na tinukoy niya, isang malalim at matarik na sapa sa timog na bahagi ng bundok. Sa loob ng 2 araw, mula ika-4 ng Hunyo, pinuntahan ito ng mga ekspertong rescue climbers. Ngunit wala silang natagpuan. Hindi na makumpirma kung ang narinig ng hiker ay mula nga sa mga nawawalang estudyante o sa iba. Ika-10 ng Hunyo, 3 linggo na ang lumipas. Nagpasya ang pulisya na pansamantalang itigil ang malawakang paghahanap. Sa loob ng 3 linggo, mahigit 120 katao ang naghanap, ngunit wala silang nakita. Ang tolda, mga backpack, panyo ni Isa at kompas ni Miguel, iyon lang ang lahat. Nakiusap ang mga pamilya na ipagpatuloy ang paghahanap, ngunit may limitasyon ang resources. Ang malawakang operasyon ay ititigil at papalitan ng regular na patrol at mas maliliit na paghahanap. Hindi kayang sumuko ng ama ni Miguel. Nag-leave siya sa trabaho at nagsimulang akyatin ang bundok Apo ng mag-isa. Pinuntahan niya ang lahat ng posibleng lugar na maaaring pinuntahan ng kanyang anak. Ganon din ang ina ni Isa. Ipinagkatiwala niya ang kanyang restaurant sa kapatid sa Cebu at nanatili sa Mindanao para hanapin ang anak. Ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unti nang nawawala ang pag-asa. Ang investigasyon ay halos tumigil na. Ang kaso ay inilagay sa cold case file at lumipas ang tag-araw ng 1996. Ika-5 kabanata, 10 taon ng pananahimik. Dumating ang taglagas ng 1996. Ang mga kulay sa bundok Apo ay kasing ganda ng dati, ngunit halos wala nang nakakaalala na sa ilalim ng mga dahong iyon, maaaring nakahimlay ang 5 kabataan. Ang kaso ay unti-unting nalimutan. Hindi na rin ito binalita ng media. Dumating ang 1997, linggo-linggo pa ring umaakyat sa bundok Apo ang ama ni Miguel. Hindi na siya nakabalik sa trabaho at nag-resign na. Ang paghahanap sa anak ang naging sentro ng kanyang buhay. Nagsimula siyang magsulat sa isang kwaderno kung anong sapa ang kanyang nahalughog, anong petsa at anong lugar pa ang hindi. Ang ina ni Isa ay bumalik na sa Cebu. Ngunit kahit nagtatrabaho sa restaurant, ang anak pa rin ang nasa isip niya. Lumipas ang 1998, 1999, 2000. Ang ama ni Marco Santos ay na-stroke noong 2002. Marahil dahil sa stress, naging semi-paralyzed siya at inalagaan na lang ng kanyang asawa. Ang pamilya ni Ana Cruz ay nag-migrate sa Amerika noong 2004, isang paraan para subukang magsimula muli. Ang mga magulang ni Leo de Guzman ay nanatili sa kanilang tahanan sa Laguna, ngunit hindi na nila binabanggit ang tungkol sa anak. Masyadong masakit. Noong 2005, 56 na taong gulang na ang ama ni Miguel. Puti na ang kanyang buhok at malalim na ang mga guhit sa kanyang mukha. Halos 10 kwaderno na ang kanyang napuno. At ang kanyang hiking boots ay kailangang palitan taon-taon. Ang ina ni Isa ay 61 na. Humina na rin ang kanyang kalusugan. Ang silid ng kanyang anak ay nanatiling ganoon pa rin, tulad noong 10 taon na ang nakalipas. Ang file ng kaso sa Kidapawan PNP ay nakatago na sa isang bodega. Ang orihinal na investigador ay nalipat na sa ibang departamento. Ang Amihan Mountaineering Club sa universidad ay aktibo pa rin, ngunit halos wala ng miyembrong nakakaalala sa trahedya noong 1996. Nagbago na rin ang bundok Apo. Noong 2000s, mas dumami ang mga umaakyat, naayos ang mga trail at nagkaroon ng mas maraming safety features. Ngunit sa mga liblib na bahagi nito,
May mga lugar pa ring hindi naaabot ng tao, matatarik na sapa, makakapal na gubat, mga lugar na mapanganib at mahirap puntahan. Tuwing ika-18 ng Mayo, mag-isang umaakyat ang ama ni Miguel. Dinaranas niya ang landas na huling tinahak ng kanyang anak. Dinarayo niya ang kubo kung saan huling nagtalo ang grupo. Ang may-ari ng kubo ay pumanaw na noong 2003. Malupit ang panahon, mga taong hindi na bumabalik, mga bakas na hindi na matagpuan. Ang malupit na katotohanan na hindi lahat ng kaso ay nalulutas ay unti-unting tinanggap ng mga pamilya. Ngunit hindi sila tuluyang sumuko, walang kumpirmasyon na sila'y patay na. Isang maliit na pag-asa na baka buhay pa sila sa kung saan nagka-amnesia ang nagpapatatag sa kanila. Tila ba ang lahat ay nalibing na sa paglipas ng panahon, ngunit ang katotohanan ay hindi nananatiling nakatago magpakailanman. Pagdating ng tamang oras, ito ay lalabas. Setyembre 2006, 10 taon na ang lumipas. At sa taglagas na iyon, ang Bundok Apo ay nagsimula ng magsalita. Ang pintuan ng katotohanan na 10 taong nakasara ay unti-unti nang bumubukas. Ika-6 na kabanata, isang pares ng sapatos. Ika-7 ng Oktubre 2006, Sabado, 10:30 ng umaga. Isang 38 anyos na hiker mula Maynila ang naglalakad sa timog na bahagi ng bundok. Mag-isa siyang nag-attempt ng solo traverse. 11 ng umaga. Lumihis siya ng kaunti sa opisyal na trail para kumuha ng magandang litrato. Mga 30 metro ang layo. Isang lugar na makapal ang mga halaman at tuyong dahon. Habang inaayos ang anggulo ng kanyang kamera, may natapakan siyang kakaiba. Akala niya bato, ngunit isa itong luma at nabubulok na hiking boot. Noong una, inisip niyang basura lang. Ngunit nang tingnan niya itong maigi, napansin niyang kahit luma na ang sapatos, hindi gaanong pudpod ang suwelas nito. Mukha itong sapatos na matagal nang nakatambak, hindi matagal nang ginamit. Binuhat niya ito. Medyo mabigat. Tiningnan niya ang loob at nakita ang isang maliit na plastic bag na nakasiksik sa dulo. Maingat niya itong kinuha. Sa loob ng plastic, may isang maliit na papel. Binuksan niya ito at nakita ang mga salitang isinulat gamit ang ballpen. Paumanhin, Miguel, landas na wala sa mapa. Ilang salita lang, ngunit kinilabutan ang hiker. Hindi ito ordinaryong mensahe, ito ay tila isang huling habilin. Agad siyang bumaba sa pinakamalapit na DENR station para i-report ito. 1 ng hapon, tumawag ang staff sa Kidapawan PNP. Noong una, hindi ito pinansin ng pulis na nakatanggap ng tawag. Ngunit nang marinig niya ang pangalang Miguel, bigla siyang natigilan. Naalala niya ang kaso noong 1996. 3 ng hapon, isang team mula sa PNP ang umakyat sa lugar. Ang namuno ay isang 46 anyos na police major na nooy isang bagitong pulis nang mangyari ang kaso. Malinaw pa sa kanyang alaala ang lahat. Maingat niyang sinuri ang sapatos. Isa itong modelo mula sa kalagitnaan ng 1990s. Pambabae ito, size 7. Agad na hinalungkat ng pulisya ang lumang file ng kaso. Sa loob, nakasulat ang impormasyon ng mga nawawala. Isabel Garcia, Batido, Biology, 2nd year. Shoe size, 7. Tugma, Ika, 18 ng Oktubre, Linggo. Tinawagan ng pulisya ang ina ni Isa nang ipadala ang litrato. Napaiyak ito. Iyon nga ang sapatos na regalo niya sa kaarawan ng anak noong 1995. Sa loob ng suwelas, may bahagyang nakaukit na inisyal, IG, Isabel Garcia. 10 taon bago natagpuan ang unang gamit ng isang nawawala. Agad na ipinasuri ang mensahe sa PNP Forensic Group. Ang papel ay galing sa isang ordinaryong notebook at ang tinta ay asul dahil nakabalot sa plastik, malinaw pa ang sulat.
Ngunit mahirap suriin ang handwriting dahil halatang isinulat ito ng nanginginig at nagmamadali. 12 ng Oktubre, Huwebes, lumabas ang resulta. Ang sulat kamay ay 80% tugma sa sulat ni Isabel Garcia. Ayon sa pagsusuri, isinulat ito sa isang sitwasyong puno ng tensyon at panganib. Maikli ang mensahe, ngunit malaman, paumanhin, Miguel, landas na wala sa mapa. Ang paumanhin ay maaaring nangangahulugang paumanhin sa pag-una o paumanhin sa pamilya. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang pagtukoy kay Miguel at sa landas na wala sa mapa. Malinaw na itinuturo nito ang leader na si Miguel Reyes. Ang bagong rutang iminungkahi niya, sa kubo 10 taon na ang nakalipas iyon, ang landas na wala sa mapa. Nagsimulang buuin muli ng pulisya ang teorya. Isinulat ni Isa ang mensahe dahil alam niyang hindi na siya makakaligtas, kaya't sinubukan niyang itala ang katotohanan. Itinago niya ito sa sapatos dahil naisip niyang mas malaki ang tsansang matagpuan ang sapatos kaysa sa kanyang katawan. 15 ng Oktubre. Muling naglunsad ng malawakang paghahanap ang pulisya sa lugar kung saan natagpuan ang sapatos. 10 taon bago muling nagsimula ang paghahanap, 37 katao ang sumali. Nagtagal ito ng 3 araw, ngunit wala ng ibang natagpuan. Binura na ng 10 taon ang lahat ng bakas. Ngunit isang bagay ang naging malinaw. Ang lugar kung saan natagpuan ang sapatos ni Isa ay isang mapanganib na lugar, malayo sa opisyal na trail, isang lugar na may matatarik na bangin at sapa. Bakit sila nagpunta roon? Ang landas na wala sa mapa ni Miguel, doon ba patungo? Ang isang sapatos na natagpuan pagkatapos ng 10 taon ay isang nawawalang piraso ng puzzle, ngunit hindi pa buo ang larawan. 7 kabanata. Ang mensaheng nakabalot sa plastik. 20 ng Oktubre, 2006, Biyernes, 20 ng umaga, muling nagpulong ang PNP. Isinulat ng police major sa whiteboard ang mga impormasyon. Gabi ng 19 ng Mayo, 1996, nagmungkahi si Miguel ng bagong ruta. Tumutol ang iba, ngunit sinunod pa rin siya. Pagkatapos ng 10 taon, natagpuan ang sapatos ni Isa na may mensahe, paumanhin, Miguel, landas na wala sa mapa. Malinaw ang ibig sabihin nito. Ang desisyon ni Miguel ang sanhi ng trahedya, ngunit bakit niya pinili ang landas na iyon? Muling hinalungkat ng pulisya ang mga lumang BBS forums at internet archives mula 1996. Ang mga hindi nila mahanap noon ay posible nang makita ngayon dahil sa digital archiving. 23 ng Oktubre, Lunes. Isang mahalagang bagay ang natagpuan, isang post sa isang mountaineering forum noong Abril 1996. Ang pamagat, mga lihim na paraiso sa bundok Apo. Sinasabi sa post na may isang magandang sapa sa timog na bahagi ng bundok na hindi alam ng karamihan. Wala raw ito sa opisyal na trail, ngunit kayang puntahan ng mga bihasang hiker. Ang username ng nagpost ay Mountain King. Sinubukan nilang hanapin ang taong ito, ngunit imposible na pagkatapos ng 10 taon. Ngunit nakita nila ang mga comment sa post. Isang comment ang nakaagaw ng pansin mula sa username na Amihan MR. Ang sabi sa comment, sa susunod na buwan, aakyatin namin ang Apo. Susubukan naming puntahan ito. Ang Amihan ay ang pangalan ng kanilang club at ang MR ay inisyal ni Miguel Reyes. Siguradong si Miguel ang nag-comment. Pinlano ni Miguel na hanapin ang lugar na nakita niya sa internet. Gusto niyang ipakita sa kanyang mga kasama ang isang espesyal na lugar na hindi alam ng iba, isang pagpapakita ng kanyang galing bilang leader at kasabay nito isang kapusukan ng kabataan. Ang problema, ang lugar na iyon ay mas mapanganib kaysa sa inaakala niya. Kumonsulta ang pulisya sa isang eksperto sa bundok Apo. Ayon sa kanya, mayroon ngang magagandang sapa sa timog na bahagi, ngunit ang mga iyon ay death traps, mga lugar na hindi dapat puntahan ng ordinaryong hiker.
Matatarik ang bangin, malalalim ang sapa, at noong 1990s wala pang mga safety ropes o maayos na daan. Ang pinakadelikado pa ay ang hindi inaasahang heograpiya ng lugar. Muling sinuri ng pulisya ang lagay ng panahon noong Mayo 1996. Maganda ang panahon noong ika-18 at 19, ngunit may malakas na pag-ulan noong gabi ng ika-11. Kapag umuulan, humihina ang lupa sa bundok, lalo na sa matatarik na lugar, at tumataas ang panganib ng landslide. Nagsimulang magtugma ang lahat ng piraso. Nakita ni Miguel ang impormasyon online. Plano niyang puntahan ito. Iminungkahi niya ito sa kanyang mga kasama. Tumutol sila, lalo na si Isa. Ngunit ipinilit niya. Sa huli, sumunod sila. At lumihis sila sa opisyal na trail, patungo sa mapanganib na sapa. Ano ang nangyari doon? Nadulas ba sila? Nahulog sa bangin? O natabunan ng landslide? Hindi na malalaman ang eksaktong nangyari, ngunit malinaw na lahat sila ay napahamak doon. At sa huling sandali, iniwan ni Isa ang mensahe. Miguel, landas na wala sa mapa. Isang paninisi ba ito o isang simpleng tala? Marahil pareho. Isang paraan upang ipaalam sa susunod na henerasyon kung bakit sila napahamak. Ika-27 ng Oktubre, tinawagan ng pulisya ang ama ni Miguel. 10 taon bago siya muling nakarinig ng balita tungkol sa anak. Isang aksidente raw ang nangyari dahil sa pagsubok ng kanyang anak na hanapin ang isang lugar na nakita sa internet. Hindi nakapagsalita ang ama ni Miguel. Sinabi ng pulis, hindi po ito kasalanan ng anak ninyo. Isa po itong trahedya na dulot ng katapangan ng kabataan. Umiyak ang ama ni Miguel. Ang ina ni Isa ay nalaman din ng balita. Ang mensahe ng kanyang anak ang nagbunyag sa katotohanan. Ika-8 kabanata, ang muling pagbuo. Sa gabing iyon, ika-3 ng Nobyembre, 2006, Biyernes, 9 ng umaga, sinimulan ng Kidapawan PNP ang pagsulat ng final report sa kaso. Binuo nilang muli ang mga pangyayari. Gabi ng ika-18 ng Mayo, 1996. Iminungkahi ni Miguel ang bagong plano. Tumutol si Isa. Nag-alala rin si Marco. Ngunit sinabi ni Miguel na siya ang leader at responsibilidad niya ang kaligtasan ng lahat. Pagkatapos ng 20 minutong pagtatalo, sumunod na lang ang iba dahil sa tiwala sa leader at pakikisama. Gabi na nang umalis sila sa kubo. 9 ng gabi, dumaan sila sa isang shelter at kahit inalok na doon na magpahinga, nagpatuloy sila. 10 ng gabi, nagtayo sila ng tolda sa isang liblib na lugar. Nagluto ng instant noodles. Plano nilang maagang umalis kinabukasan para puntahan ang sapa bago tumuloy sa tuktok. Madaling araw ng ika-19 ng Mayo, Linggo, gumising sila at naghanda. Iniwan nila ang tolda at dinala lang ang mga kailangan nila. 6 ng umaga, pinangunahan ni Miguel ang grupo patungo sa sapa. Noong una, maayos pa ang daan. Ngunit habang lumalalim, naging mapanganib ang lugar. Naging matarik ang daan at ang lupa ay malambot dahil sa ulan noong nakaraang gabi. Muling nagsalita si Isa at iminungkahing bumalik na lang sila. Ngunit sinabi ni Miguel, nandito na tayo, konti na lang. 7:30 ng umaga, nangyari ang aksidente. Gumuho ang lupa sa isang matarik na bahagi. Hindi kinaya ng lupang pinalambot ng ulan ang bigat nilang 5. Maaring landslide ito o simpleng pagguho lang. Nahulog silang lahat sa ilalim ng sapa. Si Isa, kahit malubha ang pinsala, ay may malay pa. Tumingin siya sa paligid, ngunit hindi niya nakita ang kanyang mga kasama o kung nakita man niya, hindi na sila gumagalaw. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit hindi niya kaya. Hindi niya rin maigalaw ang kanyang katawan. Doon siya nagpasya. Itatalan niya ang katotohanan. Gamit ang nanginginig na kamay at huling lakas, kumuha siya ng papel sa kanyang bag at isinulat ang mensahe. Ibinulsa niya ito sa plastik at isiniksik sa loob ng kanyang sapatos, umaasang may makakahanap nito balang araw.
at pagkatapos noon, nawalan na rin siya ng malay. Lahat silang 5 ay namatay sa lugar na iyon. Pagkatapos ng 10 taon, ang sapatos lang ni Isa ang natagpuan. Ang mga labi ng 4 pa ay hindi na nakita. Maaaring nakahimlay pa rin sila sa isang malalim at hindi pa natutuklasang bahagi ng bundok Apo. Isinulat ng Police Major sa kanyang final report. Ang kaso ay isang trahedya na dulot ng isang desisyon ng lider at ng hidwaan sa loob ng grupo. Hindi masama ang intensyon ni Miguel. Ito ay resulta ng sobrang tiwala sa sarili at pagmamaliit sa panganib. Ang mensahe ni Isa ay hindi isang paninisi, kundi isang tala, isang huling testimonya para hindi na maulit ang parehong trahedya. 15 ng Nobyembre 2006, opisyal na isinumite ang report. Isinara ang kaso bilang isang aksidente. 20 ng Nobyembre 2006, inilabas ng pulisya ang kanilang pinal na pahayag. Ang katotohanang nabunyag pagkatapos ng 10 taon ay ikinagulat ng marami. Sinikap ng ama ni Miguel na unawain ang desisyon ng anak. Umiyak ang ina ni Marco sa sinapit ng anak na sumunod lang sa lider. Ang pamilya ni Ana ay narinig ang balita sa Amerika. Ang mga magulang ni Leo ay labis na nalungkot sa isiping hindi nakapagsalita ang kanilang anak dahil siya ang pinakabago sa grupo. Noong Enero 2007, idineklara ng DENR ang timog na bahagi ng bundok Apo bilang isang no-entry zone. Pinalakas din ang safety education sa lahat ng national parks. 2025 na ngayon, 29 na taon na ang lumipas. 76 na taong gulang na ang ama ni Miguel at taon-taon pa ring bumibisita sa bundok Apo tuwing 11 ng Mayo. 82 na ang ina ni Isa at hindi na kayang umakyat sa bundok, ngunit ang silid ng kanyang anak ay nananatiling ganoon pa rin. Ang mga labi ng 5 ay hindi pa rin natatagpuan. Ang mensaheng iniwan ni Isa ay kasalukuyang nasa pangangalaga ng PNP Forensic Group. Paumanhin, Miguel, landas na wala sa mapa. Ilang salita lang, ngunit naglalaman ng isang mabigat na katotohanan. Isang maling desisyon ang kumitil sa buhay ng 5. Ang sobrang tiwala ng lider ay maaaring maglagay sa buong grupo sa panganib. Ang isang tinig ng pagtutol ay maaaring ang huling pagkakataon para maligtas ang buhay. Ngunit nang hindi ito pinakinggan, dumating ang isang trahedyang hindi na mababawi. Ito ay hindi lang isang kuwento ng aksidente sa bundok. Ito ay isang paalala na maaaring mangyari kahit saan. Ang bulag na pagsunod sa autoridad, ang kulturang mahirap magpahayag ng pagtutol, at ang pag-una sa layunin kaysa sa kaligtasan. Noong Mayo 1996, 5 kabataan ang naglaho sa bundok Apo. Kasama nilang naglaho ang kanilang mga pangarap. Ngunit tulad ng mensaheng iniwan ni Isa, kailangan natin silang alalahanin para hindi masayang ang kanilang sinapit at hindi na maulit ang parehong pagkakamali. Ang bundok Apo ay nananatiling maganda. Daan-daang libong hiker ang bumibisita rito taon-taon. Hanggat naaalala natin sila, hindi sila tuluyang maglalaho at ang aral na iniwan ng kanilang trahedya ay isang bagay na hindi natin dapat kalimutan. Ang iyong atensyon ang nagpapanatiling buhay sa alaala ng mga nawala. Ang pag-like at pag-subscribe ay ang pinakamalakas na paraan upang muling buhayin ang mga nakalimutang tala. Ito ang muling pagbuo sa kaso ng mga nawawala. Salamat.